the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. The chain of command will not exist anymore kung kriminal at adik ang presidente. It cannot hold legal doctrine. Kung adiktos at kurakot ang presidente, it cannot be a doctrine anymore of chain of command. The chain of command will only take effect under legal and actual existence of lawful authority. Kung adiktos ka at head ka ng sindikato ng gobyerno, you are no longer exercising, neither you are occupying lawfully the authority of the President. Claro? So therefore, Marcos can be removed either by voluntary resignation or forced resignation. Mr. President, pagmumura, pang-aakusa, lahat na nadidig mo na. Ano pa ang dapat mong gawin? Napadala mo na sa ICC si Tatay Digong. Pinaresign mo kung sino ang inutusan mo. Ang mga nag-corrupt, pinagre-resign mo lamang pero hindi mo kinakasuhan. Ang mga maliliit na mga tao, nakikita ako, nakakatawa lang eh. Isipin mo, yung mga taong maliliit lamang ang pinapakulong mo. Ganito na lamang ang gawin mo, Mr. President. Tulad ng pakiusap ng iyong kapatid na bumaba ka na. Diba? Bumaba ka na, kailangan mo nang magpagamot. Ako mismo, nakita ko sa isang vlog. Tinanong mo ang isang bata na 8 years old, lalaki. Tanong ba ng isang magulang yon? Tanong ba ng isang namamahala ng gobyerno ng Pilipinas? May girlfriend ka na ba? May sota ka na ba? Wala ka na sa tamang pag-iisip. Diba? Lahat ng problema, flood control, namatay. Ang mga tao, ang mga mamamayang Pilipino nagkagutom-gutom. Lahat ng ito sa iyo talaga isisisi. Dahil lahat ng ito ay pinirmahan mo nang kumakamot ka. Wala ka na sa tamang pag-iisip. Isa ako na nandito. Hindi ko gusto magpunta dito. Nakikita ng apo ko, ng anak ko, ng lahi ko ang pagmumukha ko dito. Isa ako sa taxpayer. Dahil ako kakasuhan ng BIR kapag hindi ako nagbayad ng tax. Pero ang nagnanakaw ng tax, ang gobyerno mo. Ang mga artista, si Miss Gina Alahar, Miss Catherine Bernardo, Dennis Trillo, kababayad ko lang ng tax, pwede nyo nang nakawin. Si Ka Eric, na hindi artista, lumalaban lamang dito. Kunyari ako ay si Auntie Claire. Basahin natin nasusulat. Madam Auntie Claire, nanay ka din. Lumaki ka naman sa tama. Hanggang kailan mo pagtatakpan ang mali? Alam nating lahat, kayo mga vlogger, hindi natin alam. Lahat tayong nandito ay kakasuhan ng sedition. Bakit? Tama ba na tayo'y kasuhan ng sedition? Dahil naglalabas lamang tayo ng ating mga hinahin. Diba? Si Ka Eric, diba? Ang mga dating vlogger, diba? Ang mga dati pa nating, kailan po pa tayo nagrarally dito? Meron bang nangyari? May kasagutan ba? Pasok dito, labas doon. Kasi wala sa tamang pag-iisip ang gobyerno natin. Magpunta ka sa airport, ipakita mo ang dollar mo. Kurap yung dollar na yan. Masakit sa kalooban namin. Nakita ko kagabi, sino nanood ng Family Feud kagabi? Ano ang pinag-uusapan sa gobyernong ito? Presidente resign. Diba? Yung isa naman impeach. Pinapa-impeach si BP na impeach. Hindi na impeach. Hindi rin nagtagumpay sa Family Feud ang impeach. Ano ang sumampa? Diba? Resign. Hindi ka ba nahihiya, Mr. President? Mahiya ka naman. Hindi dapat tayo, kayo, mahiya naman kayo. Ikaw ang dapat mahiya.
Lahat na, narinig mo na. Araw-araw may nagrarally. Sa mga kasalukuyan ngayon, may nagrarally. Bukas may magrarally. Eto na naman sa November 30, may magrarally na naman. Ikaw na naman ang topic. Pag-uusapan si Bibi Sara, wala na eh. Diba? Politika na lang ang ginagawa mo. Kung may natitira pang hiya sa mga kaapu-apuhan mo, bumaba ka na sa pwesto mo. At mananahimik na etong mga kapulisan na to. Pasensya na po kayo mga pulis. Diba? Pasensya na po kayo. Alam ko, isa namin kayo dahil kayo ay binabawasan din ng taxpayer. Pero hindi nyo dapat sundin. Ang isang nagdadrugs dyan, huhulihin, ikukulong. Ano kaso? User. Puser. Diba? Ang tunay na puser, ang tunay na adik ay nasa Malacanang. Bakit hindi natin harapin yon? At wala na kayong babantayan dito na magrarally. Pasensya na sa mga vlogger. Diba? Ang isusunod na ipopromote ng mga vlogger ang kagandahan ng Pilipinas. Diba? Hanggang kailan tayo ganito? Nagmumura, papagod na ako sa kakamura eh. Magmumura ka ng mali-maliit ang pera. Diba narinig ko kanina si Ka Eric? Lahat binanggit, sibuyas, bigas, lahat binanggit. Ano ang mura ngayon? Diba? Kundi putang ina, ang droga. Diba? Hanggang kailan tayo ganito? Nakikita. Sabi ni putang ama. Diba? Putang ama. Lahat dito, nakita ko kanina, ang haba ng salita ni ex-General Daos. Lahat ng mga nagsasalita rito kung ano-ano na lamang ang lumalabas sa kanilang bibig, sa kanilang mga iniisip, dahil wala na silang pwedeng isipin pang sabihin sa iyo eh. Wala na. Di ba? Kaya, Mr. President, kung meron ka pang kahihiyan o kung meron ka pang awa sa mga mamamayang Pilipino, sa mga bata na sinasabi, may boyfriend ka na, may girlfriend ka na ba? Abay, kung ako'y kaharap, binatukan kita eh. Kahit presidente ka, bakit sasabihin mo sa anak ko yun? Bakit ipaparehas mo yung anak mo sa sarili mo? Di ba? Yung apo ko sa sarili mo. Di ba? Hanggang kailan tayo magkakaganito? Mga kababayan ko, alam ko, narinig nyo kami. Sana maging kaisa namin kayo dahil kung hindi kayo makikiisa, hanggang kailan tayo magtitiis? Bayad kayo ng bayad ng tax, pero nilulustay lamang ng gobyerno. Di ba? May pakukulong daw bago magpasko. Sino ipakukulong mo? Ipakukulong mo, nakikita ko nga mga nakakaawa nga eh. Hinuli, sampatan mo ng pulis. Di ba? O, tapos na, Mr. President, na pagbigyan ka na ng sambayan ng Pilipino. Pagbigyan mo naman kami. Pagbigyan mo naman kami. Huwag mo na masayangin ang aming dugot pawis na pinaghahanap buhayan na napupunta lamang sa wala. Pag nakakita ako ng baha, nakakita ako ng mapapamura ka na lang. Diba? Ayoko nang mangyari yon. Nakakahiya na tayo. Nakakahiya na ang bansa natin. Yun lamang po. Ngayong araw na to, tayo ay magdasal. Dahil hindi man nakasuhan si Tory eh. Diba? Yung humuli kay Tatay Digong, talaga namang maraming gustong galit eh. Simulan natin ang noise barrage na ang panawagan, Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. 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 Ito na po ang sigaw ng sambayanang Pilipino. Lumayas ka na! Marcos, sumuko ka na! Lumayas ka na! Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong
trato ng kriminal. Kung presidente hindi kriminal, yan po ang baluktot na pananaw. It is not only an issue about the personal differences of Bongbong Marcos Jr. and Amy Marcos. It is an issue of national interest. Kaya dapat siyang bumaba. Number 2 na paglilinaw, ang resignation, dalawa, voluntary and forced resignation. Si Joseph Estrada did not resign voluntarily immediately, but he was forced to resign technically because the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police withdrew support from him. It was a technical forced resignation. Malinaw po yun ha. There are two kinds of resignation. Voluntary and forced resignation. So what we are looking at is a technical forced resignation on Marcos. Sapagkat kung wala na ang suporta ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police kay Marcos, he will be an inutile president. The backbone of society and the pillar of government ay ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Without the AFP and the PNP backing up Marcos, he will become an inutile president. Therefore, he can be forced to technically resign. At yan ay hindi illegal. Yan ay constitutional. Nag-rule na po dyan ang Korte Suprema. When the Commander-in-Chief, being the President also and head of the government, becomes incompetent, inutile, and involved in culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, which are all present right now under Marcos. These are the legal basis that the AFP and the PNP can withdraw support from Marcos. And it is not mutiny, it is not kudeta, it is constitutional duty known to be Article 2, Section 3 of the Constitution. The Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and the corrupt and planterous officials of government are not the government. They are only borrowing the mandate from the people, but the real authority comes from the people. And so therefore, the people have the right to revoke the authority given to Marcos. And so also the Armed Forces of the Philippines. The chain of command will not exist anymore kung kriminal at adik ang presidente. It cannot hold legal doctrine. Kung adiktos at kurakot ang presidente, it cannot be a doctrine anymore of chain of command. The chain of command will only take effect under legal and actual existence of lawful authority. Kung adiktos ka at head ka ng sindikato ng gobyerno, you are no longer exercising, neither you are occupying lawfully the authority of the President. Claro? So therefore, Marcos can be removed either by voluntary resignation or forced resignation. Kaya tayo nandito to put pressure not on Marcos, but to put pressure on the so-called gatekeepers of democracy. I-pressure natin ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Kung may adik kayong nakikita sa lansangan, hinuhuli nyo. Bakit ang adik sa Malacanang na dapat nangunguna na sumunod ng batas at magpatupad ng batas, bakit hindi siya hinuhuli? That's very basic and very logical question. Tama? Mga 5:35, nagsimula na sa The Hague, Netherlands, ang Open Appeal Chambers Delegation and Deliberation sa petisyon for interim release ni former President Duterte. But former President Duterte is not present right now. He signed a waiver at nag-delegate siya ng otoridad niya at ng kanyang presensya sa kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. Because there are already indicators of memory lapses on the part
of former President Duterte. We pray in solidarity while we are calling for Marcos to resign, both in action and in prayer. We will also pray na itong ICC will hear the cries of the Filipino people that Rodrigo Duterte does not deserve this kind of treatment, so inhuman, so unjust, and so cruel. Nangyari po ito dahil sa kataksilan at katraituran ni Marcos na ang isang Pangulo kagaya ni Duterte na nagmahal ng mamamayang Pilipino, naglingkod at inayos ang gobyerno at bayan natin, pinagtaksilan, pinadukot, pinakidnap sa isang bogus entity na ang pangalan ay ICC. Yan ay isa pa sa kasalanan ni Marcos Jr. We have courts in the Philippines. Kung gusto nilang kasuhan si Rodrigo Duterte, they can file cases in the Philippines. Pero hindi yon ang objective nila. Ang objective ni Marcos at ni Romualdez ay tanggalin si Duterte sa Pilipinas, pero mga duwag na ipapatay si Duterte, kaya pinadukot at pinakulong sa ICC. That's the real story about that. They are so afraid and they are so insecure that Rodrigo Duterte still enjoys like a rock star president embraced by the people. Yan ang katotohanan.